Ma'am, this is a question on the national debt. Dalawang bahagi po yung tanong. As of end March 2025, nasa close to 17 trillion na pong utang ng bansa. Ito ay 62% ng debt to GDP ratio. Of the more than 4 trillion borrowed under the Marcos administration, can we account where it largely went? And is a 62% debt to GDP ratio still within what can be considered healthy? Ito po ay ginamit sa mga growth-enhancing investments tulad ng infrastructure, education, agriculture, health, at social services. Makikita po natin kung ano ang mga tinulong ng Pangulo at ng pamahalaan sa mga farmers natin, sa mga mangingisda po natin. Pati po itong pagpapataas din po ng mga ayuda at tulong sa ating mga kababayan. Makikita niyo po yan. At ito po ayon sa ating DOF, Department of Finance, ay sustainable. Nasa sustainable level po tayo. At dahil po ang 70% po ang international threshold for the debt to GDP ratio. So, nandun pa po tayo dahil sabi nyo nga po, nung nakaraang taon, nasa 60.2, kung di ako nagkakamali, 60.7%, pero ngayon mukhang tumaas ng konti. 62%. But still, nandun pa rin po tayo sa range. It's supposed to be below 70%. And can you tell us kung ano pong targets in the next 3 years of the administration? Kasi po, sa unang SONA ng Pangulo, if I may point it out, ay target po na ibaba sa 60% or below ang debt to GDP ratio. Sa ganyang katanungan, tatanungin po muli natin ang DOF at yung ating economic team patungkol po dyan para mas detalyado ang aking maiulat sa inyo. Thank you. Last question, Maricar Sargan, Brigada. Good afternoon po, Yusek. May panukala po si Senator Cheese Escudero na ipawalang bisa yung bank secrecy law para ho sa mga government officials and employees para daw po maiwasan yung pagtatago ng mga ill-gotten wealth. Si Pangulong Marcos po ba willing na suportahan yung panukalang ito? And if ever na maging batas, bukas din po ba siyang buksan yung kanyang bank records? Ang Pangulo po ay sang-ayon po at dapat lamang po nating ipatupad itong accountability and transparency sa gobyerno. So, hindi po tayo magkakaroon ng negatibong sagot mula sa Pangulo. Yusek, si Senator Zubiri naghain po ng Anti-Online Gambling Act para sa total ban ng lahat ng uri ng online gambling. At nananawagan siya sa Pangulo na maglabas ng malinaw na pahayag na posisyon tungkol dito. Ito ho ba inaasahan nating matatalakay ng Pangulo sa kanyang nalalapit na SONA? Tama po bang sabihin that the President is taking a closer look at online gambling in the middle of all these proposals? Opo, pero hindi po natin masasabi kung ito po ay makakasama sa SONA. Wala pa po akong detalye kung ano po ang sasabihin at ipapahayag ng ating Pangulo sa SONA. At ito naman pong mga suggestion po na ito ay makakarating sa ating Pangulo. Salamat. Leth Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Inanunsyo po ng PHAPI na hindi muna sila tatanggap ng guarantee letters mula sa gobyerno. Nasa 530 million pa daw po kasi yung hindi nababayarang claims. Ano pong masasabi ng Malacanang dito? Opo, nakausap po natin mismo ang pamunuan ng DOH at sinasabi nila na 39 hospitals lamang po sa Batangas ang nagkakaroon ngayon ng usapin patungkol sa di umanong pagbabayad ng mabilisan ng